Maring tinanggihan ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada ang kumakalat na ulat online mula sa hindi mga beripikadong sources tungkol sa pagtigil umano ng Canada sa open work permit programs nito ngayong 2026. Ang pagkalat ng misinformation tulad nito, isang nakakabahalang bagay para sa komunidad ayon sa isang advocate. Alamin ang detalye sa report ni Kisha Balatbak. Kinumpirma ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada sa isang pahayag sa Omni News na hindi totoong ipahihinto ng Canada ang mga open work permits ngayong 2026. Anila may dalawang klaseng permit, employer-specific at open work permit, at maaaring makita ang mga impormasyon tungkol dito sa work permit section ng canada.ca website, official government website ng bansa. Ang mga paalalang ito mula sa ahensya matapos ang mabilis na pagkalat sa social media ng mga misleading posts at articles mula sa mga hindi beripikadong sources. Ang daming changes sa immigration. And just last year, ang dami-daming announcement. So it's understandable kasi marami talaga sa atin. Pumunta naman tayo dito sa Canada to actually stay, right? Karamihan sa ating mga kababayan is trying to find a way to become a permanent resident in Canada. So, malaki yung emotional, yung financial investment natin kung bakit gusto nating makakuha ng permanent residence. Ayon sa isang advocate at settlement counselor, nakakadagdag sa anxiety ng komunidad ang pagkalat ng misinformation kaugnay sa imigrasyon. So, yung anxiety talaga ng community natin is napakataas. And unfortunately, kapag nasa ganun tayong situation, mas madali tayong maniwala dun sa mga naririnig natin at saka nababasa natin online. Inaabisuhan niya ang mga Pilipino na huwag matakot lumapit sa mga profesional kapag nangangailangan ng tulong. Maaari ring subukang dumulog mismo sa IRCC para linawin ang mga detalye. May mga legal clinics din daw na karaniwang hindi naniningil ng bayad na maaring makatulong. I-google lamang po natin legal clinic. Tapos may lalabas na website from Legal Aid Ontario. Ilalagay lang po natin doon yung ating postal code. I'm pretty sure it's the same across Canada. Pero for Ontario, for sure, ilagay nyo lang yung inyong postal code. Lalabas doon kung ano yung legal clinic sa area ninyo. And usually yun yung isa sa pinaka magandang source of information kasi kung yung legal clinic for example is hindi nila covered yung issue ninyo, usually meron silang listahan ng ibang lawyers or legal service providers na pwede nila kayong i-recommend, and usually the services is free. Mahalaga rin anyang siguruhing lisensyado ang mga lalapitang abogado. Maaari itong tignan sa Law Society Directory ng inyong probinsya. Pagdating naman sa mga immigration consultant, makikita kung lehitimo sila sa College of Immigration and Citizenship Consultants website. Paalala rin ng IRCC, may mga resources sila sa kanilang website tungkol sa paglaban sa mga panloloko. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.